laging alalahanin sa anumang laban. Kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Susunod na ang Inbox. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sa panahon ng kaliwat kanang issue, sa gitna ng ingay ng politika, kailangang may boses na tapat, matapang at walang kinikilingan. Kami ang inyong sandigan sa pagbabalita, pagbubunyag at pagtutok sa mga usaping pambayan. Inbox! Kasama si Eli Saludar. Mga tanong, sasagutin. Mga isyu, tatalakayin. Lahat ng yan, diretsahang ihahatid. Inbox! Dito lang sa Abante. Good morning, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga Pilipino sa buong mundo. Ako po ang inyong kabante, ako po si Eli Saludar at siyempre tayo po ay napapakinggan at napapanood dito po sa DWAR 1494 at again din po sa Abante Teletabloid. Mapapanood nyo rin po yung ating programa sa Sky Cable Channel 85, Converge, Blast TV, Samsung TV Plus at ilang mga balita sa K5 News FM. Tumutok din po sa aming social media platforms gaya po ng Facebook, YouTube at TikTok. Hoy, isa't kalahating oras po tayo at siyempre tayo po tatalakay sa mga mainit na issue ng bayan na dapat po ninyong malaman at wala pong personalan. Ayun. At siyempre mga kababayan, tabayan din yung ating mga interview sa mga taong nasa likod ng mga mainit na balita at yung ating public service. Mamaya alamin natin ang lagay ng panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center at ganyan din po ang sitwasyon ng daloy ng trapiko. Oras na natin mga kababayan, 10:40 na po ng umaga at siyempre ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 7, 2026. At samantala, dito muna tayo sa ating mga pangunahing mga balita sa mga oras na ito. Headlines. Ito ho, Palasyo handang sagutin sa Korte Suprema ang kwestiyon sa 2026 budget. Economic Manager, menadong hihina ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ho, ICC tinabla ang hirit na mabusisi ang medical report ni Digong. DSWD balik na sa pag-issue ng guarantee letters. OWA at PCSO sinalubong ang mahigit sa 300 OFW mula sa Kuwait sa bagong taon. Yan pong ating mga headlines at siyempre ang detalye at ating mga komentaryo susunod na. At isa ho sa ngayon ay marami po na mga nagpapahayag na sila po ay sasampa ho at maghahain po ng petisyon sa Korte Suprema at ito po ay may kinalaman dito po sa yung mga naisingit para ho na unprogram funds sa ilalim po ng ng 2026 national budget at yun ho ang sinasabi ito po ay labag sa ating saligang batas. At isa ho dyan sa nangunguna na maghahain po ng petisyon sa Supreme Court ay ito pong si Caloocan Congressman Egay Irice. Sabi po niya ay kasi
'Di ba? May mga naibito pero nanatili pa rin nasa 150 billion pesos. Na kung di ako nagkakamali, base po sa akin sa pagsasaliksik, 150 billion pesos pa rin yung sinasabing unprogrammed funds. At kasi yung unprogrammed funds na ito, mga kababayan, ay ito po ang sinasabing nagsisilbing pork barrel di umano ng ating Pangulo. Kasi bakit ho? Kasi yung discretion ho niyan, yung pagpapalabas ng pondo, tanging nasa discretion lang ho ng Pangulo. Siya lang po ang may karapatan na maglabas po ng pondo. So lilitaw, kung nasa control ho ng Pangulo itong budget na ito, pork barrel niya ho ito. Kung kanino niya gustong ilabas na ahensya o kung ano man at proyekto, siya po masusunod. So lilitaw, pork barrel ho ito ng Pangulo. Kaya yan po ay kikwestyunan sa Korte Suprema. At siyempre, ako narinig ko, na-interview ko rin ho rito mismo si Congressman Ege Erice. Nasa kanyang pananaw, labag po ito sa ating saligang batas. At kung tutuusin ho mga kababayan, di ba, meron na pong nauna na naging desisyon ang Korte Suprema na may kinalaman dito po sa pork barrel, di ba, na mga mamabatas. At ito, kung ito ay pork barrel ng Pangulo, bawal din ho, di ba? At abangan natin kung ano ang magiging tugon dito ng Supreme Court. At siyempre, kung yan po idideklara, walang magagawang Pangulo. Kundi ito po ay tanggalin po sa nasabing panukalang budget. Yun po. At samantala, sa panig naman po ng ating pamahalaan, partikular po ng Malacanang, handa na raw pong sagutin ng administrasyon ang mga gagawing pagkwestiyon ng ilang mababatas sa nilagdaang 2026 national budget. At sa Korte Suprema na lang ho sila tutugon ayon po yan kay PCO Undersecretary Claire Castro. Kasi may karapatan naman daw yung lahat o sino man na dumulog maghain ng petisyon, questionin sa Supreme Court upang alamin kung unconstitutional o hindi ito hong pambansang budget ngayon taon. At partikular nga po na kine-question ni na Caloocan City Representative Edgar Irice at ML, Mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, yung pananatili pa rin ng unprogrammed appropriations na nakapaloob sa pambansang budget. Pero sabi po ni Yusek Castro ay tutugon ang ehekutibo, partikular po ang Malacanang, sakaling utusan sila ng kataas-taasang hukuman kaugnay sa kine-questioning unprogrammed appropriations. Kumpiyansa po ang Malacanang na ang pambansang budget ngayon ng taon ay pinakamalinis, pinakamaayos na budget di umano. At ito ay para sa taong bayan. At sabi ho ni Castro na masusing pinag-aralan ni Pangulong Marcos Jr. kasama yung kanyang gabinete ang national budget bago pinirmahan. So talagang na-scrutinize, parang kumbaga sana dumaan sa butas ng karayom. Ito hong panukalang budget at bago raw pirmahan ng Pangulo. So nakatitiyak din daw Malacanang na maipagtatanggol ito sa anumang legal na pag-question. So yan po ang bersyon ng Malacanang. Siyempre, lang naman sabihin nila na unconstitutional tapos pinirmahan ng Pangulo. Ang Supreme Court ang pwede ho dyan na magpasya. At siyempre, lahat naman ang Supreme Court kasi, di ba, yan po ang taga-interpret ng batas dito po sa ating bansa. Kasi dati yung Priority Development Assistance Fund o PDAP, isang uri ng legislative pork barrel na ito po naideklara na pong unconstitutional ng Supreme Court noong 2013. Dahil sa ito yung sinasabing due to massive misuse at yung mga diverted funds at mga kickbacks ng mga lawmakers at maging namang NGOs non-government organization. So yun po mga kababayan. Pero abangan natin at kung ano ang partikular na lalamanin ng petisyon ng mga mababatas at nangunguna ho dyan sina Congressman Ege Erice at Congresswoman Laila de Lima. Ayon. Samantala,
Oras na natin, 10:47 na po ng umaga. Ito ho, report muna tayo. Mas mataas na budget sa edukasyon na mararamdaman agad ng mga mag-aaral ayon sa Senado. Umabante sa balita, si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Mararamdaman agad ng mga mag-aaral ang epekto ng 1.3 trillion pesos na inilaan ng gobyerno na budget para sa education sector ngayong taon. Isa na dito ang pagkakaroon ng mga public tutor na tututok sa mga mag-aaral ng public school na hirap sa pagbabasa o hindi kaya ay hindi makasabay sa iba pang aralin sa eskwelahan. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na kasama sa pondo ang pag-hire sa mga public school ng mga tutor. Bahagi rin ito anya ng hakbang ng gobyerno na palakasin ang education system ng bansa. Wala anyang babayaran ang mga magulang ng estudyante na matutukoy na kailangan ng tutor dahil sagot na ito ng pamahalaan. Ang pondo para rito ay nakalakip sa aral program ng gobyerno na nakapaloob sa Republic Act No. 12028 kung saan clown nito ang mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 10. Ako, si Dexter. Ganibe. Yes. Pero yan yung sa no, sa DepEd yan, di ba? Talagang sa... Yung DepEd, mga public school ito. Oo. Pero may naibito ang Pangulo sa SUCs naman, yung sa mga state universities and colleges. At ang nangyari rito, yung mga yung mga payment for personal services 43.24 billion kasi inaral ko ito, no? Marami kasi tayo nakakausap ng mga kababayan natin mula po sa mga mahihirap na pamilya na gusto makapagtapos ng kolehiyo kasi isa ito sa paraan para maiahon, no, yung kanilang pamilya kapag graduate ng kolehiyo, di ba? Pero wala na nabito ng Pangulo. So maganda ang naging naunang layunin dito ng Senate. Meron na ba silang reaksyon dito? So far may binanggit si Senator Sherwin Gatchalian kaugnay doon sa mga pondo ng para sa mga estudyante. Iyan, sabi niya tuloy-tuloy yan. Lalo kasi dinagdagan din nila lalo yung ayuda para doon sa mga mag-aaral, yung direktang makukuha doon sa mga eskwelahan, doon sa mga accredited na mga eskwelahan. Tuloy 'yon. Yung mga voucher, gano'n. Dinagdagan actually nila para ito sa mga sa mga higher education institutions. Actually nadagdagan pa 'yon ng ilang bilyon kasi target nga nila yung karagdagang mga nagtapos sa doon sa mga doon sa 4Ps, yung mga nakapagtapos na ng senior high, maidadagdag 'yon doon sa mga nabudgetan ngayon kasi kailangan makapagpatuloy sila sa pag-aaral sa kolehiyo. Oo. Pero kunin natin na siguro sa mga susunod dahil may ongoing na ngayon na kapihan itong si Senator Win Gatchalian. Baka maihabol natin yung tanong kung magkano talaga para doon naman sa mga scholarship program. Linawin natin na hindi naman maapektuhan, no, yung halimbawa yung mga current employees at di ba yung sa agency tulad ng CHED. Kaya lang ang gusto sana sa panukala ng 2026 budget makapagdagdag pa yung mas dumami pa yung mga enrollees. Kaya lang kung wala nga itong mga benepisyo na ito kasi mag-hire sila ng ng karagdagang teacher, mga profesor Correct. Kasama yun sa actually binanggit niya yan sa isang sa kanyang sa press ko niya kahapon na tuloy naman yung pag-hire ng mga karagdagang teacher. Pero ang may binanggit nga din ang Education Department kahapon, particular naman doon sa pagpapatayo ng mga eskwelahan, yung 24,000 na mga eskwelahan na target may patayo na nabudgetan ngayong taon. Hindi kaagad matatapos yan. Ayun. Abot yan ng mga ilang taon din bago matapos yung 24,000 na classrooms na kailangang maipatayo na kasama sa budget ngayong taon. Okay, so pero maganda rito yung sa DepEd, no, Department of Education, talagang nabigyan ng pansin at inaasahan natin talagang mas lalong uunlad yung edukasyon natin, yung sa basic education.
Correct, kasi kasama yan sa mga natukoy ng ating pamahalaan. Actually, napuna na rin tayo ng international community dahil nga doon sa mababang kalidad ng edukasyon, particular dito sa mula elementarya hanggang senior high school. Mababa ang performance ng mga estudyante. Kaya ito ngayon yung kailangang matutukan ng ating mahalaga kasi yun yung pagkakaroon ng tutor, kasi hindi naman lahat mga mag-aaral sa elementarya makakasabay doon sa, lalo na pag ang isang classroom punong-puno ng mga estudyante, yung mga iba doon na mga slow learner talagang mahihirapan, kaya kailangan niya yung mga tutor na silang tututok para isa-isa yung mga mahihina, yung mga slow learner, para makasabay sila kalaunan sa kanilang mga kaklase. Eddie. Okay, sige. Bagan natin yung mga dagdag na pahayag mula sa Senado. Okay, ako, si Dexter Ganibe, abante. Okay, maraming salamat kay Dexter Ganibe. Pero kasi ang issue ko rito, mga kababayan, so sa ngayon, sabi nga mismo ng chairperson ng CHED, balak ko nila sana mas mapataas yung mga enrollees. Halimbawa, ehemplo lang ho ito, halimbawa 1,000 yung mga enrollees na karang taon. So sa pasukan, pwede na maging 1,500 o 2,000 kung magkakaroon po ng mga, di ba, kung may expand po yung manpower. Di po ba? At makakapag-hire po sila ng mga, di ba, yung mga dagdag na profesor, kahit yung mga non-teaching personnel at iba pa. Kasi alam nyo ho, ako mga kababayan, dahil ko nakakausap, at marami po yung iba nga nagpipilit ho na talagang igapang po na maipadala at makapag-aral sa kolehiyo yung kanilang mga anak. Kasi totoo naman ho, na kapag graduate ka ng college, dito po sa ating bansa, may bentahe ka na kahit papano, kung hindi ka man yumaman, ibig sabihin talagang kahit papano uunlad at gaganda yung inyong buhay, di po ba? Lalo na po sa mga mahihirap na pamilya. Pero kung yan po ay mapipigilan yung pagdami ng mga enrollees at makapagtatapos po ng kolehiyo, parang hindi kompleto. Dinagdagan mo yun na maraming budget, yung DepEd, pero yung CHED parang nabawasan, parang hindi balanse. Dahil ho dyan, mga kababayan, nasa linya po natin si Congressman Antonio Tino ng ACA Teachers Party List. Siya po yung representante dyan. Para maganda kasi siya rin ho, nabasa ko rin ho, na-monitor ko, na siya po ay bumabatikos dito po sa pagbito ng ating Pangulo. Congressman Tino, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po kay Eli, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Apa. Kayo ho, ano po masasabi niyo rito? At ako, may mga paunang narinig na ho ako sa inyo na kung saan ay kinikriticize niyo po itong naging pagbito ng Pangulo. Kasi okay po yung sa DepEd, talagang malaki po ang budget, pero yung sa CHED, yung kasi mukhang maapektuhan po yung sana makapag-expand po at dumami pa yung mga enrollees. Mhm. So ano pong masasabi niyo rito sa pagbito ng Pangulo at anong mga pwedeng paraan para sabihin natin masolusyonan itong di ba marami pong gustong magkolehiyo sa mga SUCs, state universities and colleges, para kasi libre ho at hindi mabigat po sa mga magulang. Well, yung tinututulan po natin ay yung pagkaltas ng total of 43.2 billion na originally ay bahagi ng National Expenditure Program para sa for payment of personnel service requirements. So meron pong 43 billion na pambayad sa sweldo at benepisyo na kasama sa original proposal ng Malacanang, pero nung dumating sa BICAM, nilagay ito sa unprogrammed appropriations. Tapos nung umabot na sa desk ng Pangulo, binito niya, kasama ito sa mga binito niya. So in effect ay kinaltas po mula sa kabuuang budget ang pondong ito. Sa 43.2 billion na ito, merong over 10 billion na specifically para sa hiring ng bagong personnel. So, yung pinag-uusapan nyo, maapektuhan ng mga state universities and colleges kasi
marami Naputol. state universities and colleges. Kahit po mga profesor, ang titulo nila, professor, instructor, o kaya yung mga non-teaching staff, marami sa kanila job order or contract to service. Ano ibig sabihin nun? Wala silang employer-employee relationship sa university. Opo. No? Kaya po, over 41,000 po ang mga job order and contract of service sa mga state universities natin. Lumobo po yan dahil because of the free higher education law ay lumalaki po ang enrollment numbers ng mga state universities natin. Kailangan mag-hire ng additional personnel including professors ng mga state universities pero hindi sila binibigyan ng budget Opo. para maging regular ang mga ito. No, so sa pagtanggal ng pondo na tinutukoy natin ay lalong tatagal ang problemang ito. At syempre hindi tama yan, no? Unfair para sa mga teachers natin sa state universities and colleges na mananatili silang job order or contract of service na mas mababa ang kinikita. Hindi nila tatamasa ang mga karampatang benepisyo na tinatakda ng batas. Kasi mismo ang CHED, yung Commission on Higher Education, umamin na parang lilimitahan pa rin nila yung mga enrollees. Halimbawa, sample lang, 1,000 ngayon, taon, next year, 1,000 pa rin. Imbes na sana madagdagan kahit 1,500 hanggang 2,000 dahil sa, kung hindi po naibito itong budget na ito. Isang posibleng epekto yan, no? Maglilimit sila ng enrollment. So, pero sa actual, hindi naman yan ang nangyayari. No? Hindi general policy ng mga state universities and colleges na tumanggi sa mga qualified enrollees. No? Kaya nga ang nangyayari ay lumalaki pa rin ang enrollment ng mga state universities and colleges from year to year. Kaya lang, kung gano'n, hindi nila matatanggihan, baka naman bumaba yung quality ng edukasyon kasi kung yung professor hindi po sila madadagan makakapag-hire at ng mga additional na tauhan, baka humina naman at bumaba yung kalidad ng edukasyon sa kolehiyo sa mga SUCs, Congressman. Well, ganyan na nga ang nangyayari in the sense na parang public school, lumalala yung problema ng shortages, no? Dahil kapos yung funding para sa state universities and colleges, no? So may shortages ng facilities, no? Yung mga classroom. Tapos may shortage nga ng faculty and staff. No, kaya lumalaki yung mga klase, yung mga class size ng mga state universities and colleges natin. Mas malaki yung mga teaching load ng mga teachers. Ibig sabihin, yung bilang ng estudyanteng kailangan turuan ng isang faculty. So, of course, may impact yan sa kalidad. Kaya nga, importante na dapat papondohan ng sapat ang mga state universities and colleges. Ang isang problema na hindi pa rin ma-address ng budget na ito ay yung tinatawag na free higher education deficit, no? Kasi ang sistema sa pagpondo ng libreng kolehiyo ay parang ina-advance ng mga state universities yung gastusin para tanggapin yung mga enrollees ng walang singil, tapos i-reimburse dapat sila ng DepEd through CHED. No? Kaya lang, for 2025, ito kausap lang natin ng mga administrators from state universities recently, yung subsidy
from the national government to SUCs for 2025 hindi pa nire-release. Aha. No, at least until so as of a few weeks ago, no, hindi pa nire-release. So yun, namumroblema ang mga state Apo. universities and colleges dito. So kayo ho, ano po nakikita nyo na, kumbaga so, no, anong pwede pang paraan? Kasi napirmahan na po ng Pangulo, na veto na yung portion na yan. So ano ba nakikita nyo para kahit pa paano makabawi ho rito sa nangyaring ito? Well, para sa atin, since hindi dapat, kung finito man yung portion na yun, kasi nilagay nga sa unprogrammed appropriations, Apo. ibang usapan niya, no? Bakit nilagay sa unprogrammed appropriations ang para sa hiring, pangsweldo, at para sa retirement pay, no, yung 43 billion na yon. Or retirement benefit, sorry, not retirement pay. In the first place, hindi dapat nilagay sa unprogrammed appropriations yon. Ngayon, binito yung bahaging yan ng unprogrammed appropriations. Dahil pang sweldo at benepisyo ito, dapat may commitment ang Marcos administration na babayaran pa rin ito. No? Tandaan natin, originally, nasa NEP siya, nasa National Expenditure Program. Ibig sabihin, presidente mismo ang nag-propose ng amount na yon. Tapos in the end, bakit niya binito? Tama. So dapat may commitment na ibabalik ito, pwede pang gawin yan through a supplemental appropriation. In other words, bagong budget proposal during the year, pag may pumasok ng dagdag na kita ang gobyerno, additional revenue, ay mag-submit ka agad ng supplemental appropriations Apo. para mapunuan yung binawas na pondong ito. Okay. Okay dito, Kong, at may mga nagsabi na ho, no? Sina Congressman Ege Erice, Congresswoman Laila De Lima, kayo ho ba ay sasali ho rito sa petisyon sa Supreme Court at para questionin yung mga yung unprogrammed appropriations sa ilalim ng 26 budget? Well, actually, meron lang nakasalang for the 2025 budget. Pero pag-question din yan sa unprogrammed appropriations. Apo. No? Si former Bayan Muna Congressman Nery Colmenares ang lead na nag-file ng pag-question sa unprogrammed appropriations from the 2025 budget. Kaya pending pa rin yung petition na yan. No? So, in other words, ang point natin, the same, if not similar, if not the same, yung mga issues na i-raise dito kaugnay sa constitutionality ng unprogrammed appropriations. So, aralin natin kung kailangan pang mag-file ng bago or intay na lang natin na ma-resolve yung Opo. question na yon. Ito ho, uling tanong ko na lang, Kong. Kasi sabi ho ng Malacanang, itong budget 2026 is the cleanest, the most orderly, and most well-prepared. And it's really for the people. So, kayo anong masabi nyo rito dito sa 2026 national budget na kapipirma lang po ng Pangulo? Well, taong bayan siguro ang humusga, tingin ba nila magiging malinis ang budget na ito? Pag sinabing malinis, ibig sabihin wala ng corruption. No? Siguro di tayo maniniwala na ganun lang kasimple ay mawawala na ang corruption sa budget. No? So, ang budget naman ay hindi lang yung sa pag-aproba nito. Meron ng mga problema, marami pa rin tayo mga problemang nakikita na nanatili yung pork barrel system sa budget na yan. No, yung mga lump sum allocations na discretionary. So, habang nandyan yan, hindi mawawala ang corruption. Pangalawa, hindi rin natin masasabing for the people or people-centered dahil ang mga batayang kahilingan ng taong bayan hindi pa tutugunan ng bayan. Apa. Okay, Kong. Ano yan? Ano, connecting? Ay, na linya yung signal natin sa internet. Okay.
Okay, so yan po, no? Si Congressman Tino at yun ho, yung kanya mga pahayag. So, pwede baka magkaroon po ng supplemental budget. Kasi importante, ako mga kababayan, kinikilala ko, ako personal ko ito, na okay po itong sa DepEd. Department of Education, na kung saan, yung mula grade school hanggang high school, okay po yan, no? Na talagang nabigyan po ng maganda-ganda ngayong budget sa ilalim po ng 2026 GAA, o General Appropriations Act. Pero, parang, di ba sana mapalawak din ho yung sa kolehiyo. Yun lang naman binabagit ho natin. Kasi ito po yung inaasahan Lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan, yung mga magsusaka sa probinsya, di ba, makapag-aral yung kanilang anak na libre po ang matrikula. Okay na? So, hindi, okay na yan. Sige. Yun po ang binabagit ho natin. Pero, abangan ho natin. At alam nyo naman ho, ang Kongreso, yung dalawang kapulungan ng Kongreso, meron po silang oversight function at nasa kanilang kapangyarihan na i-supervise, tingnan ho, bantayan itong ehekutibo, yung executive branch, kung tama ho ba na ipatutupad ito hong budget na ito para maiwasan din yung mga pwedeng pag-abuso, yung katiwalian. At kung makikita ho ba nila na nilulustay po yung pera ng taong bayan. So yun po ang pwedeng gawin ng ng ating Kongreso, dalawang kapulungan ng Senado at ang mababang kapulungan ng Kongreso, at pwede sila magsagawa sila ng committee hearing in aid of legislation o investigasyon at para malaman. Kasi importante ho ito sabi ho ng Malacanang, ito raw po ay pinakamalinis o cleanest, maayos na budget po. Pero siyempre okay ho yan sa papel. Pero yung implementasyon, dito ho dapat magbantay ang dalawang kapulungan ng Kongreso para, di ba, makatiyak lang ho na kung saan ay talagang, di ba, tama ho ba ang gastos o yung mga sa mga bidding na yan, di ba, yung mga project na ho yan, okay, andyan ho. O sige, may mga project, sino bang mga contractor dyan, di ba, yun lang ho. Makatiyak ho tayo, ano ba, favorite contractor ba yan ng administrasyon o ng kongresista o kung senador o kung naman, etc. etc. So yun ho, bantayan ho natin mga kababayan at hindi naman ho tayo basta-basta husga, pero mas maganda tayo ho mismo mga mamayan, magbantay rin ho tayo. Kasi baka may mga ilang politiko bantay kunwari. Bantay sa lakay, yung pala. Sila pala ang proponent o sila ang nagsulong ng proyektong yan, tapos sila rin po ang kukuha ng kanilang kontraktor, di po ba? Yan po yung nangyari sa mga nakaraan pa, no? Na mga budget dito po sa ating bansa. At samantalang report tayo, mga tauhan ng LTO, sinuspinde at sinisiyasat sa aligasyong korupsyon. Umaabante sa balita, si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Nagutos ang Land Transportation Office ng anggarang investigasyon at pansamantalang suspension sa ilang tauhan nito na inireklamo ng transport blogger na si James Deacon kaugnay ng umano'y irregularidad sa pagproseso ng nakumpiskang driver's license ng kanyang anak. Ayon kay LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacalinaw, iigtingin ang patas at masusing pagsisiyasat sa naturang reklamo. Kaugnay nito, humiling na rin ang LTO ng CCTV footage mula sa Skyway Corporation upang matukoy kung nasunod ang tamang proseso sa ginawang panguhuli noong December 18, 2025 sa Skyway Stage 3 sa Quezon City. Tiniyak ng LTO na pananagutin ang mga mapapatunayang nagkasala alinsunod sa batas upang mapanatiling tapat at makatarungang serbisyo publiko. Ako si Charmaine Abong, Abante. Okay, maraming salamat kay Charmaine Abong sa kanyang report. Nako, talagang dapat ito maimbestigahan, no? Hindi lang sa LTO, sa iba ho mga ahensya ng gobyerno, talagang ganyan, no, mga kababayan. Kung minsan, pag manguhuli yung isang traffic enforcer, parang lahat ho sa'yo, lalo't hindi ka nakapag-gaibi. Lahat po na mga pwedeng kaso. Alam nyo, pag pinara, lahat sisilipin madali ho, talagang kung ikaw'y kukurso na dahil. So maganda ho, matiyak ko ito, na talagang kung meron ho bang nangyaring pang-abuso o wala. O baka naman dahil sa mamahayag o media o vlogger man, yung tatay na nahuli, maganda ibalanse ho natin Hindi ho natin na husgahan itong LTO at maging itong yung vlogger na si James Deacon.
So, pero pinakamainam ho mga kababayan, talaga magkaroon po rito ng mas malalim na at malawak na investigasyon para lahat po mapanagot yung mga nag-abuso sa may kapangyarihan. At yung mga nag-akusa naman, di ba, mabatikos natin. Okay, samantala, wag ho kayong alis at magbabalik pa tayo sa mga mas maiinit na issue na pinag-uusapan dito po sa Inbox. Oras na ho natin, 11:12. Kayo na ba? Ha? Break na? May bago na ba sa balita? Na-inlove na ba? Ilan lamang sa mga tanong na gusto nyong marinig o malaman mula sa paborito nyong artista. Kaya samahan nyo kaming paaminin sila kung ano nga ba ang totoo sa chika. Papayag ba kayo? Paiwan sa mga masaya at may init na chikang tunay na sikat. Dito lamang sa AE Minin! Ako si Don Fermino. Ako si Ray Pumaloy. Abante ang best! Samahan ang aliw na tambalang Ray Pumaloy at Don Sermino sa Minin! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Abante Radyo. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Sa bawat panata, sa bawat hakbang, sa bawat panalangin, tumutok at makiisa sa Abante News Trustasyon 2026 Special Coverage. Komprehensibo at tuloy-tuloy na pagbabalita mula Quirino Grandstand hanggang sa muling pagpasok sa Quiapo Church. Dito lamang sa Abante. Kasama mo.
Okay, balik ko tayo dito po sa inbox at oras na natin 11:17 in the morning. Samantala, bahagi pa rin ho ng ating public service. Alamin natin ang lagay ng panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center kasi parang makulimlim ho ngayong araw no ng Miyerkules. At ano ba, may sama ba ng panahon o ulan o ano ba? Nasa linya na po natin ang Pag-asa Weather Specialist si Benny Estareja. Benny, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Eli. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na bagyo sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Pero andyan pa rin yung mga pag-ulan sa maraming lugar ng ating bansa dahil pa rin sa iba't ibang weather systems. Yung shear line o ito yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na amihan at mainit na easterlies nakakaapekto sa bahagi ng Southern Luzon, Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, maging ang lalawigan ng Palawan, asahan po ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms, kaya mag-ingat pa rin po sa banta ng mga flash floods or landslides. At laging nauutok sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings dahil posible rin po yan throughout the day. Samantala, dito naman sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, merong easterlies na magdadala rin ng maulap na kalangitan, sasamahan niya ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Sa Hilaga, meron tayong amihan o northeast monsoon. Asahan ng may hinang ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Region at Aurora, habang natitirang bahagi na ng Luzon. Kabilang po ang Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies. So normal lamang po na nagkakaroon tayo ng cloudy skies or makulimlim na panahon. Hindi naman yan sasamahan ng tuloy-tuloy ng mga pagulan. More mga isolated lamang po na ambon. Habang natitirang bahagi ng bansa, itong rest of Visayas, buong Mindanao, partly cloudy to cloudy rin at may chance lamang po ng pulupulong ulan at mga localized thunderstorms. Yung mga latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa, Benny Estareja. Benny? Yes po. So itong makulimlim na panahon ay hanggang kailan ito? Every day naman po, hanggat meron po tayong amihan dito sa Metro Manila, may mga times po talaga na kumukulimlim. Kadalasan hanggang yung ganito, yung medyo malamig hanggang February, di ba? Dito hanggang sa atin. early March po. Hanggang March. Huwag sinaswerte. Pero sa ngayon, nakapagtatala ba tayo ng mas malamig na lugar dito sa atin? Sa Benguet, ganun pa rin ba? Mas malamig? Itong nagdaang 3 araw po, mukhang hindi pa naman nabibit ulit yung record natin na naitala po nung December. So ngayon kasi nasa 14 to 15 degrees po ang Benguet. Sa ngayong Enero 2026, meron bang pagtatayan na may papasok na bagyo? Possible pa rin po na magkaroon tayo ng bagyo. Ang forecast po natin for January ay 0 to 1. So pwedeng wala. Tapos kung meron man po ay usually kasi mahina ang mga bagyong pag January at mababa po ang track. Ayan. Okay, Benny, salamat ha. Magandang araw sa iyo. Yan po si Benny Estareja ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Oras na natin 11:20. Sa mga oras na ito, alamin nga natin sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Nasa linya na po ang MMDA Metro Base. Traffic Report. Bibigay po ang traffic report ni Emma Loristo. Emma, good morning. Emma. Si Emma Loristo. Okay, go ahead. Magandang umaga po sa inyo, Sir Eli. Ganun din po sa inyong mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, ang kalagayan ng traffic dito sa mga pangunahing kakalsadahan po natin sa Metro Manila. Sa bahagi po nitong EDSA, yung southbound lane po, sa mga galing din sa may Balintawa Cloverleaf, asahan pa namang maganda o tuloy-tuloy ang daloy ng mga takbo ng sasakyan patungo dito sa may direction po ng Muñoz, maging yung mga pagawi po ng Quezon Avenue at Timog. Diyan banda sa may area po ng Main Avenue patungo ng Aurora Boulevard, Cubao, ay light to moderate traffic yung sitwasyon po niyan. At patungo dito sa may bahagi po ng Pituasan intersection ay light to moderate din po yung mararanasan. May bahagyang pagbagal pagsapit yan sa may approach po ng Santolan flyover. Maging itong paggawi po ng Connecticut going to Ortigas ay moderately moving yung mararanasan sa mga oras na to. Maging itong patungo po ng Shaw Boulevard, Mandaluyong.
Sa mga paggawi naman po ng Makati dyan sa may Guadalupe, makakaasa pa naman po na maluwag na daloy ng mga sasakyan. Light to moderate approaching dyan sa may bahagi ng Estrella hanggang makasapit po kayo ng Buendia, Makati. Tuloy-tuloy naman po yan after ng Buendia, patungo po kayo ng Ayala, maging mga paggawi po ng Magallanes. Sa may bandang EDSA Pasay mula sa may tramo, mararanasan yung bahagyang pagbagal, patungo po kayo ng Taft Avenue. EDSA northbound lane naman po, moderately moving galing dyan sa may Makapagal, maging dito sa may tapat ng Double Dragon, patawid po kayo ng Ross Boulevard, EDSA. At sa may bahagi po ng FB Harrison, makararanas din po yan na mabagal na usad, patungo po kayo ng tramo. Sa may bahagi po ng EDSA northbound Makati, dyan sa may Pasay Road Arnaiz towards to Ayala, light to moderate yung sitwasyon yan, maging dito sa may bahagi po ng Buendia. Magiging mabagal naman yung usad pagsapit dyan sa may Guadalupe Bridge towards po kayo ng Shaw Boulevard hanggang dito sa may bahagi po ng Mega Mall. Sa mga patungo naman po ng Cubao area mula dyan sa may Pitwazon, moderate traffic yung sitwasyon yan hanggang makalampas po kayo na intersection ng Aurora Boulevard, Cubao. At after po nyan, light traffic patungo kayo ng Quezon Avenue, magiging mapagawi po na SM North EDSA and Congressional. Magiging mabagal naman yung sitwasyon pagsapit po dyan sa may EDSA Balintawak Landers, patungo po kayo ng Balintawak Cloverleaf. Sa mga motorista naman po na dadaan dito sa may bahagi po ng C5, moderately moving sa mga galing po dyan ng UP patungo po ng CP Garcia southbound lane. Moderately moving din po itong bahagi ng service road ng Xavierview patungo po ng Katipunan. Sa mga paggawi naman po ng Eastwood, light to moderate traffic po yung southbound lane patungo dito sa may area ng Green Meadows. Babagal naman ang usad ng mga sakyan makalampas itong bahagi ng Ortigas dito sa may Tiendesitas patungo po kayo ng Julia Vargas hanggang dito sa may area po ng Lanusa. At maging sa may mga motorista na patungo ng Bagong Ilog, katamtaman ang sitwasyon ng daloy ng mga sakyan. Pero makalampas po nitong Bagong Ilog area, light traffic patungo po kayo ng Market. Paalala po yung ating number coding scheme ngayong araw po ng Miyerkules. Nakaschedule po yung mga private vehicles sa plate ending number 5 and 6. Mamayang alas 5 po ng hapon magbabalik po yan hanggang alas 8 po ng gabi. Yan po ang latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Loristo. Okay, maraming salamat kay Emma Loristo ng MMDA Metro Base. At samantala, tuloy tayo sa ating mga balita. Meron lang tayong flash report. Flash report. Nako, ito ho, magnitude 6.7 na lindol. Tumama sa Davao Oriental kaninang alas 11:02 ng umaga. Ngayon lang ho yan nangyari, 11:02. At samantala, tuloy tayo sa ating mga report. US Embassy mananatiling bukas sa araw ng traslasyon. Umaabante sa balita si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Eli, kasabay ng taunang tradisyon na traslasyon, nag-abiso ang Embahada ng Amerika sa Maynila na mananatili silang bukas sa Biyernes o sa mismong araw ng prosesyon. Ito ay para sa mga kababayan nilang nangangailangan ng serbisyo. Pero nagpaalala sila sa kanilang mga kababayan na manatiling alerto at pagmatsyag dahil sa inaasahang dami ng taong makikiisa sa prosesyon at posibleng mabagal na emergency services. Inatasan na rin sila ng US Embassy na parating manood ng balita para sa mga update kaugnay sa traslasyon. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante. Okay, maraming salamat sa report. Samantala, ito, nako, masamang balita ho ito mga kababayan sa lahat po ng mga Pilipino. Mas mahina ang nakikitang paglago ng ekonomiya ng mga economic managers sa bansa ngayon taon kaysa sa nauna nilang tinarget na 2025. Sa briefing po sa Malacanang, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na 5% ang tinitingnang paglago sa ekonomiya o ang tinatawag na Gross Domestic Product. At growth ngayong 2026, mas mababa ito kaysa sa 6.7% na itinala noong Hunyo 2025 na ginamit na basihan ng balangkasin ng budget para ngayong taon
at paaprubahan sa Kongreso. Sumadsad sa 4% ang GDP growth ng bansa sa ikatlong quarter ng 2025 dahil sa sobrang baba nito, sinuko na ng economic managers ang 5.5 hanggang 6.5% na target para sa 2025. Sinabi po ni Balisacan na nagpulong po ang Development Budget Coordination Committee na binubuo ng mga economic manager ng gobyerno. So yun ho, at nitong nakarang Disyembre nga ho ngunit hindi pa formal na inanunsyo ang resulta ng talakayan. So ibinaba na po nila sa 4 yung target dahil sa hihina. Talagang hihina pa rin po yung ating ekonomiya dahil sa hanggang sa ngayon ay nanatili pa rin na mababa po ang kumpiyansa o tiwala po ng mga investor dito po sa ating bansa. Lokal man ho yan o dayuhan, bakit ho? Patuloy pa rin ho sila nag-aantay Ika nga, nasa wait and see attitude pa ho itong mga negosyante. Bakit ho? Siyempre, inaabangan at tinitingnan ho nila ano ba talaga ang mangyayari dito po sa ginagawang investigasyon ng Marcos Jr. Administration sa nabunyag ho, nabisto na napakalawak na korupsyon sa ating gobyerno. At talagang yan po, matik ko yan, talagang hihina kasi bakit ho? Ang gobyerno ho, ang isa po sa talagang dapat na gumagastos po ng malaki. Di po ba? Para gumanda po yung ekonomiya at makapagbigay po ng kontribusyon. Ano po ito? Ito po sa pamamagitan ng mga infrastructure projects, di po ba? Na kung saan ay dapat di ba, gumagastos po ang gobyerno, meron pong isinasagawang mga proyektong pang-infrastruktura kasi dito ho ay yung mga proyekto na yan ay makatutulong para gumanda po yung serbisyo at di ba? At bukod ho dyan ay siyempre maglilikaha po ito ng maraming trabaho at malilit na negosyo, di po ba? Pero dahil sa nangyaring korupsyon o katiwalian, parang bumagal po ang paggasto. Siyempre, pepreno ho yan. Bakit to? Kasi para matiyak na walang nangyayaring katiwalian o milagro sa bawat pondo na ilalabas po ng gobyerno. Kumbaga sa napaso na muna, pasamantala. Kasi ako naniniwala ako na ngayon, parang iba nagpapalamig lang ho yan Kasi talagang wala ho napaparusahan Mga kababayan, sa mga nakaraan, meron pong nakulong pero nakakalaya rin. Kasi dito po sa Pilipinas, ewan ko, parang ang hustisya ho rito talagang ang ilap-ilap po. Nababayaran kapag may pera ka. Ngayon lang ho, halimbawa, nakapagbulsa ka ng 1 billion pesos. Magsoli ka lang ng 100 million Okay na, ayos na ang buto-buto. So may 900 million ka pa na naisube. Okay, samantala report muna tayo. Senado at Kamara bubuo ng komite na magbabantay sa mga infra project. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Bubuo ng Oversight Committee ang Kongreso sa pangunguna ng Senado para mabantayan ang mga infra project ng administrasyon ngayong 2026. Sinabi ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na bubuuin ito ng mga Vice Chairperson ng Finance Committee. Makikipag-ugnayan niya siya sa Kamara para alamin kung gaano kalaki ang komposisyon nito na magiging joint committee ng House at Senado. Kabilang niya sa trabaho ay ang ocular inspection sa mga infra project na hindi lang ng DPWH kundi maging ng National Irrigation Administration, Agri at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kapag may napansin niya sila sa ocular inspection na mali ay agad na magbibigay ng rekomendasyon ang Joint Oversight Committee. Sa pamamagitan niya nito ay mababantayan ng tamang paggastos ng budget ng gobyerno sa iba't ibang proyekto. Ako, si Dexter Ganibe, Abante. Okay, maraming salamat sa report ni Dexter Ganibe. So magkakaroon po sila ng joint oversight committee. Sila po yung magbabantay sa mga infra project o yung mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno sa ilalim po ng 2026 budget. At tayo naman tayong taong bayan, magbantay ho naman tayo dito po sa mga miyembro ng oversight committee na ito. Kasi baka hindi ho natin masabi, baka naman yung iba talagang magbabantay ng totohanan, yung iba naman magbabantay sa lakay.
Di po ba? Kaya lahat tayo listo ho tayo mga kababayan, pera po natin, pinag-uusapan ho rito. Taxpayers money. Pera po natin. Yung sa mga nakaraan, 2025, nilustay na mga mandarambong po sa gobyerno na hanggang ngayon ay hindi pa rin ho nakukulong. Ang lahat, yung mga maliliit lang po na isda. Yung mga nakukulong. Pero sabi po ng Malacanang, easy lang daw po, hinay-hinay, dahil sa hindi pa raw po tapos ang laban. Yun, pero hindi, naiinip na po yung taong bayan Dapat po talaga makapagpakulong po sila na mga malalaking isda, ika nga, yung mga prominente at kilala po na personalidad. Para ito po yung magsilbing eleksyon at magsilbing babala sa lahat. Na talagang kahit sino ka pa man, ikaw ba'y malapit sa Pangulo o hindi, ikaw itutuluyan, di po ba? Okay, samantala, report pa rin ho tayo, mga dayuhang turista na rescue ng Coast Guard sa nagkaaberyang bangka sa Culyon, Palawan. Umabante sa balita si Abante reporter Romy Luzares. Abante Radyo Live Report. Pinakluluhan ng Philippine Coast Guard ang 21 dayuhang turista at 3 tripulante matapos magkaaberya at may stranded ang sinasakyan nilang bangka sa karagatan ng Maambing campsite sa Culyon, Palawan nitong Lunes, Enero 5, 2026. Ayon sa Coast Guard District Palawan, humingi ng saklolo ang mga turista dahil sa masamang lagay ng dagat at hiniling na mailipat sa mas malaki at mas ligtas na sasakyang pandagat. Isang mas malaking motorbangka ang ipinadala ng kalapit na operator, ngunit minabuti ng mga turista na huwag nang bumiyahe sa dagat dahil sa isyu ng kaligtasan. Dahil dito inatasan ng Coast Guard Palawan ang BRP Kate Inganyo na magsagawa ng rescue operation. Ligtas na naisakay ang lahat ng 21 turista at dinala sa Coron Port. Dahil hindi ito ang unang insidente, magsasagawa ng investigasyon ng PCG matapos ang pangyayari upang matiyak ang kaligtasan ng mga turista at kapag may paglabag ay mananagot ang mga operator. Ako si Romy Luzares, Abante. Okay, maraming salamat kay Romy Luzares. Samantala, tanker truck na sunog sa Pagbilao, Quezon. Umabante sa balita si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Nasunog ang isang tanker truck sa gilid ng Maharlika Highway malapit sa bypass road exit ng Barangay Ikrin sa Pagbilao, Quezon nitong Martes ng gabi. Ayon sa paunang investigasyon, nakita na lamang ng driver na biglang naglagablab ang sasakyan. Isa sa mga tinitingnan posibleng sanhin ng sunog ay ang kargang flammable materials ng naturang sasakyan. Agad na responde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Pagbilao upang apulain ng apoy at maiwasan ang pagkalat ito sa mga karatig na lugar. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa insidente. Samantalang patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng BFP Pagbilao upang matukoy ang eksaktong pinagsimulan ng sunog. Nilo Dagos, Abante. Okay, maraming salamat kay Nilo Dagos. Samantala, oras na natin, 11:34 na po ng umaga. At yun ho, in-inspection po ni DPWH Secretary Vince Dizon yung, yung bagong gawang EDSA busway lane mula Ross Boulevard hanggang sa Orense po yan, sa Makati. At ito'y bilang parte po ng implementasyon ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation Project. So, mabilis natapos kasi ilang linggo lang ilang araw, ilang linggo na nagkaroon po ng talagang sabihin natin, marami po nagsakripisyo dyan at naapektuhan po sa matinding ng traffic o problema sa traffic dyan. Pero mabilis po na natapos yung nasabing bahagi ng busway lane at syempre, ito dahil daw po sa direktiba ng Pangulo na siguruhing maisaayos ang EDSA sa lalong madaling panahon. Pwede naman pala. Kasi parang sa ibang bansa, ako naobserbahan ko yan sa Japan. Sa gabi ho sila, nagkukumpuni ng kalsada, tapos kinabukasan para wala nangyari. Ang bibilis ho so, kaya naman pala rito sa Pilipinas. So, importante ho kasi, di ba, mas ligtas yung pagbibiyahe ng mga motorista at tiwala po si Secretary Dizon na maayos na maipatupad ang rehabilitasyon sa iba pang bahagi ng EDSA. Kasi portion lang po yan yung bandang dyan sa may EDSA, sa may Rojas Boulevard hanggang Orense. Kasi ang haba ho niyan, EDSA hanggang Balintawak ho ito
Di po ba? So tuloy-tuloy din po yung koordinasyon ng DPWH sa MMDA at DOTR para sa pagsaayos ng mga natitirang bahagi ng EDSA na isasagawa lamang mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kinabukasan. Yung mga ginagawa, di ba, may mga reblocking nasa gabi, pero pa-weekend ho yun. Pero ito, sa gabi raw ho ay gagawin at sapit ng alas 4 na madaling araw, tigil na para hindi po lubos na maapektuhan yung ating mga motorista. So, kasi ganun ho talaga araw-araw ho ay talagang marami pong dumadaan dyan po sa EDSA. O kaya pwede naman, siguro ay, ano pa ba yung mahaba-haba na yung sa Holy Week? April ata ho yun, mahaba-haba ho yun, 1 linggo. O siguro doon mga ganun, samantalahin na po ng ating mga opisyal ng gobyerno na sila po'y ipatupad yung mga ganyan na mga pagkukumpuni o rehabilitasyon para kasi sa ikabubuti po rin ito ng lahat po ng mga motorista, di po ba? At na maging ng mga commuters. Oras natin 11:37, samantala, kelot ho na wanted sa pangahalay dinakma sa Bulacan. Umabante sa balita si Abante reporter Johnny Reblando. Johnny. Abante Radyo Live Report. Yes, Eli, at ito nga yung matagumpay na sinilbihan na warrant of arrest ng pinagsanib na puwersa ng pulisya ang top 6 most wanted person sa Bulacan nitong January 5, 2026 sa San Pedro Street, Barangay Poblacion 1, San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Rayson Bagain, hepe ng San Jose del Monte City Police Station, kinilala ang inaresto na si alias Berto, 57 taong gulang, electrician at residente ng Rancho Bawang Purok 5, Barangay Bagong Buhay 3, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ang operasyon ay sinagawa ng warrant section ng San Jose del Monte City Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Team Bulacan East Regional Intelligence Unit 3 Intelligence Group, Special Action Force, 24th Special Action Team, Bulacan at 2nd Provincial Mobile Force Company at Regional Mobile Force Battalion 3, 3 Force Mobile Company na naging daan sa matagumpay na pag-aresto sa suspect. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest sa kasong panghahalay na may inirekomendang piyansa 180,000 pesos at 3 bilang ng qualified na panghahalay sa minor de edad nang walang inirekomendang piyansa. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Maria Cristina Jeronimo Juanson, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 5, Family Court, San Jose del Monte City, Bulacan, noong November 28, 2025. Ang suspect ay nasa kustudiya na ng San Jose del Monte City Police Station para sa wastong dokumentasyon at kaukulang proseso bago ibalik sa hukuman ang nag-issue ng warrant of arrest. Johnny Reblando, Abante. Okay, salamat kay Johnny Reblando. Samantala, isa tegi sa salpukan ng 2 motorsiklo at isang pick-up sa Davao City. Umabante sa balita si Abante reporter Edith Isidro. Abante Radyo Live Report. Eli, hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ng isang motorcycle rider na nasangkot sa vehicular accident na kabaan ng daang Marlica Highway Corner, Amparo Street kahapon ng hapon, Enero 6. Sangkot sa aksidente ang isang Suzuki motorcycle na minamaniho ni Fahad Ibrahim Jimlani, residente ng Purok 8 Puente Antonio, Babaw, Bunawan, Davao City. Isang Skygo motorcycle naman na minamaniho ni Benedicto Montinor Minyosa, 55 taong gulang, mula naman sa Madapo Hills, Barangay 8-8, Davao City. Damay din sa aksidente ang isang Mitsubishi Strada na nagpaayari ng BPI Rental Corporation na minamaniho ni Paul Mores Roberto Sudusta, 53, black ng taga Block 9, Lot 21, Davao Empress, Panacan, Davao City. Base sa inisyal na investigasyon, binabaybay ng Suzuki at ng pick-up ang inner lane ng daang Maharlika Highway nang magtangkang mag-overtake ang motorsiklo sa bahagi ng Amparo Street na nagresulta
sa pagsalpok nito sa kumakaliwang sa Skygo motorcycle. Nadaybay din ang pick-up ng tamaan ang kalimang bahagi ng harapan ng sasakyan. Agad naman na isinugod sa Southern Philippines Medical Center ang driver ng Suzuki sa pamamagitan ng responding BDRRMC ilang rescue vehicle, ngunit nasawi siya bago pa nakarating sa ospital. Dinala naman sa presinto ang driver ng Skygo at pick-up kasama ang kanilang mga sasakyan para sa tamang disposasyon. Edith Isidro, Abante. Okay, maraming salamat at yan po ang ratsyada ng ating mga balita mula po sa ating mga Abante reporters sa labas po ng himpilan. At magbabalik ko tayo, oras natin 11:42. Kulitan. Hindi ko naman mo. Ang alam mo, pinasok siya sa madilim na ano. Sa madilim na ano? Hindi. Tawanan. Awan sila sa dangal. Sa medyo baka sa... At walang humpay na tsikahan. Yes! Ito lang ng Indiga ang naging po. Julia Barreto, ang balita po na Miss Grand International nila Atisa Manalo. Dito lang yan sa Marisol Academy. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa Abante. Tayo mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Ciala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Sports Now. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Okay, balik ko tayo. Oras natin 11:44 na po ng umaga. Naku, napakabilis po ng oras. So maganda ba lang ho kayo dito po sa DWAR, Abante Radio. At syempre punong-puno tayo ng mga balita at pagtalakay sa mga mainit na issue ng bayan na dapat po ninyong malaman. Samantala, ito Malabon LGU na mahagi ng tulong sa 64 na pamilyang nasunugan sa Barangay Potrero. Umaabante sa balita. Si Abante reporter Church Balagtas. Abante Radio Live Report. Kaabanteng Eli na mahagi nga ang pamahalaan lungsod ng Malabon ng tulong pinansyal sa 64 families o humigit kumulang 190 individuals na naapektuhan ng sunog nitong nakaraan sa Juliana Street, Barangay Potrero. Kasama ang City Social Welfare and Development Department ay namahagi ng tulong ang Malabon LGU kung saan tumanggap ng 10,000 pesos ang nasa 16 na may-ari ng nasunog na istruktura. Nasa 5,000 naman ang ipinamahagi sa 40 families na lubos na napinsala ang bahay at 3,000 pesos naman para sa 8 pamilyang bahagyang nasira ang tirahan. Isinagawa ang distribusyon sa Potrero Elementary School na nagsilbing evacuation center. Bukod sa cash assistance, nagbigay rin ng lungsod ng family food packs, mainit na pagkain, hygiene kits, at iba pang mga agarang tulong. Nag-deploy rin ang Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office ng Mobile Genius Services, kabilang ang mobile shower habang nagsagawa ng medical consultation ang City Health Department.
Ayon sa ulat, nagsimula ang sunog bandang alas 12:22 sa madaling araw noong Enero 4 na umabot sa ikalawang alarma at dineklarang fire out bandang 4:51 a.m. Kasabay nito muling pinaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng publiko na sumunod sa fire safety measures at agad iulat ang posibleng panganib sa Malabon All Hazard One Network Alert 24/7 application. Ako si Cherk Balagtas, Abante. At eto ho, pahinante ng cargo truck na nang isay nako matapos gamiting panghawi ang kamay sa mga kable diyan po sa Puerto Princesa. O yun na yung sinasabi ko dito sa atin eh. O yung mga, di ba, kahit ano mga sasakyan ha, yung kamay ho pinangsisenyas. Yung iba naman, yung nakamotor ho, yung paa, yung pinangsisenyas. Imbis na kakaliwa, may mga signal light naman ho yan eh. O, pero alamin nga natin ang nangyari dito sa Puerto Princesa. Maabante sa balita, si Abante reporter Romy Luzares. Abante Radyo Live Report. Nangisay at nawala ng malay ang isang pahinante ng cargo truck kahapon ng umaga ng Martes, Enero 6, 2026 sa Manalo Extension, Barangay Bangkaw-Bangkaw, Puerto Princesa City matapos gamiting panghawi ang kamay sa madadaan ng mga kable. Batay sa ulat mula sa mga nakakita, nasa ibabaw ng traka ang pahinante ng tangkay niyang iangat gamit ang kanyang mga kamay ang mga kable na nakahambalang sa daanan ng traka. Bago nawala ng malay, nakasigaw pa ng saklolo sa kanyang mga kasamahan na ang biktima na agad na respondihan. Sa tulong ng isang nurse na residente sa lugar, ginabayan ang mga kasamahan ng biktima sa tamang pag-CPR hanggang sa muling magkaroon ng malay ang pahinante. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na paggamutan sa tulong ng kanyang mga kasamahan at ilang residente sa lugar. Ako si Romel Luzares, Abante. Okay, maraming salamat kay Romy Luzares. At siyempre, alam niyo naman, dito talaga yung mga Pilipino, kakaiba ho mga kaubayan. Di po ba? Kayo ho, siguro yung mga motorista, kapwa ho natin, at yung mga commuters, kayo ho ba napapansin nyo? Ang madalas ko makita ho yan, yung mga jeepney, pati yung mga bus. Yung mga bus naman, yung taga ano nila, kaway, yung mga konduktor, halimbawa, kakanan o kaliwa, kung ano man, di ba, grabe ho yung mga ano. Tapos yung jeepney, pagkakaliwa, yung signal o senyalis yung yung kamay na kumakaway-kaway, di ba, kakaliwa. O kung may kasama naman, bad na kakanan, o yun ho, kakaiba yung mga nakamotor, paang pinangkakaway, talagang only in the Philippines, di po ba, mga kababayan. Pero siyempre, yung ating mga traffic enforcer ay siguro iba. Parang nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan na lang ho mga kababayan, di ba? Lalo't siyempre, wala naman tayo makikita dyan sa jeepney driver. So hindi po, dapat kung ano ang batas, ipairal po natin para tumino ang lahat, di po ba? Okay, samantala, report muna tayo, barko sa Manila Bay na may paglabag sa maritime law, pinigil at iimbestigahan ng Coast Guard. Umaabante sa balita, si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Initasan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang ilan nilang mga tauhan na imbestigahan ng isang barkong nakadaong sa Manila Bay. Pinaghihinalaan kasing may irregularidad ang nasabing barko. Lumabag naman ito sa ilang mga safety measures habang naglalayag sa Manila Bay at hindi dapat payagang mag-operate. Ayon sa PCG, sakaling may nilabag nga ang barko, mahaharap rin sa mga kaso ang PCG personnel na nag-aproba sa barko na maglayag. Paalala nila, mahigpit na ipinagbabawal ang hindi pagsunod sa mga maritime laws, environmental protection, and maritime safety. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante. Okay, maraming salamat kay Isaiah Mirafuentes. At samantala, tuloy lang ho tayo sa ating pang mga balita. So ingat-ingat lang ho sa ating mga kababayan. At alam naman ho natin, minsan yung pagmamadali. Yun ho. Kasi dito ho sa atin yung mga kamote rider sana wag na ho kayo mga mote ngayong 2026 bagong buhay na ho kayo at siguro panahon na po talagang higpitan din po ng LTO yung pagbibigay po ng mga lisensya, di po ba? At yung iba talagang binabaliwala ho ng mga traffic enforcer yung pagpapatupad sa batas sa trapiko. Kaya dito ho sa atin
paglabas mo pa lang ng bahay, nandyan na po yung korupsyon eh. At napakarami pong kalokohan dito po sa ating paligid eh. Mas maganda ho lahat po pantay-pantay, di ba? Yung pagpapatupad ng batas ko sa bagay, sa mga leader nga ho natin ng gobyerno, di ba? Mga opisyal ng gobyerno eh. Hindi po patas eh. At hindi po pantay-pantay yung pagpapatupad sa batas. Kapag malakas ka sa administrasyon, kaya naman meron kang pera, marami kang nanakaw, kukuha ka lang ng mga abogado de campanilla, naku, maabsuelto ka na. Di po ba? Eto, report pa rin ho tayo, tulak, timbog sa Tobats at Armas sa Tiaong Quezon. Umabante sa balita si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Nasa kote ng Tao Municipal Police Station Drug Enforcement Team ang isang hinihinalang personalidad na sangkot sa pagbebenta ng bawal na droga sa ikinasang bypass operation sa Barangay Lalig sa Taong Quezon. Nakumpiska mula sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang bawal na gamot na may timbang na 0.16 grams at tinatayang may standard price na nasa 1,088 pesos at may street value na 3,264 pesos. Pero sa siligawang masusing paghahalugog, nakarecover pa ang mga pulis ng 4 pang sachet ng hinihinalang Tobats na may kabuuan timbang ng humigit kumulang sa 39.6 grams at tinatayang may street value na nasa 807,840 pesos. Nasamsam din mula sa suspect ang isang caliber 9mm pistol na may 4 na bala. Dinala na ang suspect sa impila ng pulisya upang sampahan ng kaukulang kaso. Nilo Dagos, Abante. Okay, maraming salamat kay Nilo Dagos at yun ho. Samantala, ibinasura ng International Criminal Court o ICC yung petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na masilip ang pribadong komunikasyon sa pagitan po ng courts registry at mga independent medical expert na nagbigay po ng basbasa na kakayanin daw po ng dating presidente na humarap sa paglilitis. So, gusto nilang tingnan kung ano talaga yung mga naging basihan. At sa 5 pahinang desisyon na may petsang December 23, 2025, binanggit po ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na nabigo ang depensa na ipaliwanag ang pangailangan sa urgent disclosure. Kabilang sa hiniling ng defense team ay makita ang lahat ng email, liham at notes ng usapan sa telepono ng medical panel. So, yun ho. So, abangan ho natin at kung naman ang magiging resulta at siyempre sa patuloy na pag-usad ng kasong ito ng dating Pangulo. Pero sabi po ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte na mahalagang makita nila yung mga impormasyong ito upang matimbang kung paano inilatag ng korte ang mga dokumento. Kabilang ang medical records ng dating Pangulo sa mga eksperto para ito'y kanilang masuri. So naninindigan naman po ang chamber na sa pamumuno ni Judge Lulia Motok na ang registry ay neutral organ ng korte na ang papel ay umalalay sa mga eksperto para maihatid ang mga ipinag-uutos. So yan po ang ating mga mainit na balita at yung ating pagtalakay dito po sa ating palatuntunan. Sa pangalan po ng ating mga kasama dito po sa Inbox at ako pa rin po inyong kaabante. Ako po si Eli Saludar at samantala sa ilang sandali ay susunod na ang ating mga mainit na balita sa Abante sa tanghali. At narito na po yung mukhang good news ito. Magbibigay sa akin ng bonus. Boss Ray Marfil, magandang araw sa iyo. Okay, oras natin sa buong kabuluhan. 11:55.
Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba.